Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong likod dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o sulok man ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po mga kababayan, ang Pangulong Marcos po ay ini-interview po ng media mga tambay dahil po ano raw po ang iiwanan niya na legasiya na maaalala ng taong bayan sa kanyang panunungkulan mga tambay. Dahil 3 taon na lang po ang natitira, ito po, may pahayag po ang Pangulong Marcos na maaalala mo sa kanyang panunungkulan ang kanyang legasiya mga tambay. Ano kaya ito? Pakinggan po natin ang Pangulong Marcos kung ano ang mga legasiya na iiwanan niya sa mga Pilipino sa kanyang panunungkulan, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin yung pahayag po, mga kababayan. Sir President, 3 years na lamang po Yeah. ang nalalabi po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Nako, pambihira. Grabe mga tambay Ibang klase. Malaki po ang iiwanan sa atin na pagbabago sa ating buhay mga tambay ng Pangulong Marcos. Ito po ba'y totoo? May karugtong pa po ito mga tambay. May part 2 pa mga kababayan. Pagka ikaw ay naupo sa isang posisyon o office na katulad niya mga tambay, ay tinitiyak naman pala niya mga tambay na may mababago at maganda na mangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Ano kaya yon mga tambay? Wala akong maalala. May naalala po ba kayo? Dito po sa ipinagmamalaki ng Pangulong Marcos sa kanyang legasiya. Mga kababayan. Ano po ba ang mga legasiya? Para wala akong matandaan. Wala akong maisip na legasiya ng Pangulong Marcos na maipagmamalaki mo sa kanya. Yung nakaraang SONA, yun, pinagmalaki niya po yun, yung 5,500 flood control. Mga kababayan, kaya lang po hindi natin makita. Kasi kasalanan ng hangin at kasalanan po ng napakaraming volume ng tubig. Na disgrasya po yung kanyang legasiya. At nung nakaraan po, ipinahayag niya po yung kanyang magiging legasiya daw. Natatandaan ko. Ano po sabi niya? Na kauna-unahan daw na magkakaroon tayo ng subway sa ating bansa at matatapos daw po sa termino niya. Legasiya po yata niya yon. Unbelievable, mga kabayan. Meron po ba kayo natatandaan na iiwanan legasiya sa atin ng Pangulong Marcos? Yung katulad po na iniwanan legasiya ng dating Pangulong Duterte sa atin na hindi mo mabilang sa iyong mga daliri. Isama mo na mga daliri sa paa. Hindi mo kayang bilangin sa dami ng legasiya na ginawa ng dating Pangulong Duterte. Ito po ba? Wala akong matandaan mga kabayan. Wala pa naman akong sakit ng amnesia. Ang natatandaan kong legasiya na natatandaan ko sa pag-upo nitong Pangulo na sinasabi na siya po ay talagang aalalahanin ng mga Pilipino. Ang maalala ko po rito, pag-upo niya, hindi pa nag-iinit sa kapangyarihan 2022. Wala na po silang ginawa ng kanyang pinsan di umano na tinatawag na tambaluslos, na tamnan ng issue, mga kabayan, para pabagsakin ng isang vice president na tinatawag niya ka-unity. Hindi po ba? Legasiya po yata niya yan. Ano pa? Meron pa. May natatandaan pa si Kamanong na legasiya ng Pangulo na hindi natin makakalimutan. Siya pa lang po ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nasangkot sa issue ng pulburon. Sumisinghot. Kasama po ang Coke. Kauna-unahan po yan. Legasiya po yan. At yan po ay hindi na makakalimutan ng ating henerasyon, mga kababayan.
Ito po ang kanyang legasya na hindi natin makakalimutan. At hindi makakalimutan ni Kamanong. Dahil kauna-unahang presidente ito na nagkaroon ng issue na sumisinghot ng pulburon at ng coke. Na takot na takot. Legasya rin po niya yan. Kauna-unahang presidente yata ng Republika ng Pilipinas na takot magpa-drug test sa hair follicle drug test sa buhok. Takot na takot. Ayaw, tigas ang tanggi. Legasya po yan. Meron tayong presidenteng takot magpa-drug test sa buhok. Legasya po yan. Mga kababayan. Ano pa? Ang natatanda ni Kamanong na legasya pa ng isang pangulo na pinagmamalaki niya ang kanyang legasya. Ang natatanda ni Kamanong, kauna-unahang pangulo na nagpatapon ng hindi nabigyan ng due process. Nagpatapon, mga kababayan, nagpatapon ng kapwa niya presidente. Nagpatapon, mga kababayan. Kidnapping pa ang nangyari. Ginastusan po ng isang damukal yatang pera. Legasya po niya yan. Yan po ang natatanda ni Kamanong. Yung pagiging legasya rin ng kanyang pagiging hudas at taksil ng bayan, di umano ay hindi na po makakalimutan ni Kamanong ang kanyang mga legasya, mga kababayan. At hindi rin makakalimutan ni Kamanong ang kanyang iiwanang legasya sa ating bansa, mga kababayan. Tandang-tanda ni Kamanong ang legasya ng 2025 national budget na pinirmahan niya sa GAA na naging gago, mga kababayan. 241 billion, mga blanco, biglang nanganak. Nasingitan na mga extraordinary yung mga blanco. Hindi po makakalimutan yan ng taong bayan. Legasya po yan. At hindi rin po natin makakalimutan na isa pang legasya. Ang paglipat ng pera ng taong bayan. Kontribusyon ng taong bayan. PhilHealth. Mga miyembrong mga Pilipino na nagbabayad para sa kanila insurance kung tayo'y magkakasakit. Inilipat po, hindi bababa sa 89 billion pesos. At ito po'y usapin pa sa Korte Suprema. Legasya po yan. At yung napakarami pang legasya na pera na nailipat na daw, GSIS, di ba? SSS, PDIC, at marami pang iba ang nakuhanan po ng bilyon-bilyon pesos. Legasya. At ano pa? Ito pa pong napakatindi pa nating pinasok ng unang taon pa lang ng kanyang administrasyon na makakatulong po sa ating bansa, ang Maharlika Investment Fund. Ano na po kaya nangyari sa kanyang legasya ng Maharlika? Ang balita po natin yan, mas malaki ang kinikita ng mga nakapwesto riyan, mga presidente niyan, mga nagpapatakbo daw kuno ng Maharlika Investment. Milyon-milyon po ang kinikita, ang sinusweldo, mga kababayan. At ang balita natin, mga kababayan, isa rin pong abogado ang nagpaputok. Ang pera daw po ng Maharlika Investment Fund na legasya ng Pangulo ay nagamit din daw po ng mga politiko para sa kanilang mga negosyong mga mining, mga politiko, mga oligarko, di umano, mga kababayan. Totoo kaya ito sinasabi ni Atty. Guanzon? Siya po ang nagsabi niyan. Ibang klase ang legasya ng Pangulo. At kauna-unahan din Pangulo, mga kababayan, nagkaroon ng legasya na nagbenta po ng napakaraming ginto, di umano, sa Central Bank. Siya po, at hindi po natin alam kung saan binenta at kung magkano ang pinagbilan at kung saan ginamit ang pinagbilan nitong ginto na ito. Mga kababayan, legasya po yan ng Pangulo. At syempre po, mga kababayan, ang Pangulo po ay may legasya rin. Ano po yon? Binaon po tayo ng 3 taon pa lang isang damukal na pagkakautang. Legasya po ng Pangulo, mga tambay. Legasya. Napakarami po utang ng bansa. Legasya, mga tambay.
walang nakitang malalaking proyekto. Legasiya. At ano pa ang mga legasiya, mga kababayan? Ng Pangulo. Napakaraming legasiya ng Pangulo. Di po ba? Kahit kayo, malalaman nyo mga legasiya ng Pangulo. Di ba? Pagdating sa pinakamaraming issue ng korupsyon, legasiya ng Pangulo. Ang kanyang administrasyon, hanggang sa Senado, hanggang sa Kongreso, ibang klase po ang korupsyon. Mismo ang Vice President ang nagsasabi, grabe sila kumontrol ng pera ng taong bayan. At pati ang First Lady ay gumaganansya ng napakalalaking milyones sa pera ng taong bayan. Legasiya po ng Pangulo yan. Hindi lang po ang Pangulo ang gumagawa ng legasiya. Pati po ang First Lady, gumagawa rin po ng kanyang sariling legasiya. Ganyan po katindi ang mga iiwanang legasiya ng Pangulong Marcos sa ating mga Pilipino. Di po ba? Yung bansa nilagay mo sa pagkakalugmok. Kahihiyan! Legasiya ng Pangulo. Di po ba? Ano pa ang mga legasiya ng Pangulo? Napakarami! Iiwanan mo na ang bansa ay baon, lugmok sa kahirapan. Legasiya yata ng Pangulo yan, di umano. At ano pa? Legasiya ng Pangulo na nagbalikan. Dumami na naman ang mga terorista, mga makakaliwa sa ating bansa. Nagkaroon pa ng power. Legasiya po ng Pangulo yan. Ano pa? Legasiya rin ng Pangulo na tumaas ang mga taxes natin na binabayaran. Legasiya po ng Pangulo yan. Mga kabayan, hindi po natin makakalimutan yan. Ano pa ang legasiya ng Pangulo? Mga kababayan, diba? Napakataas na bayarin natin sa kuryente, tubig at nagmamahalang bilihin. Legasiya po ng Pangulo yan. Hindi po natin makakalimutan yan. Nakatatak na po sa Marcos Jr. yan. Mga kabayan, yung mga legasiya. May legasiya pa rin iiwanan sa atin ng Pangulo na pinag-usapan sa buong mundo. Kauna-unahang Pangulo sa Asia at sa buong mundo. Sa loob lang ng 2 taon o 1 taon, noong mga panahon na yun, pinakamaraming travel na nagawa sa kasaysayan ng mundo ng isang leader ng bansa. History, legasiya, pinakamaraming travel, mga bayan. Pero ano ang napala nila Juan de la Cruz? Hindi na po nila nababanggit yung sinasabi na isang damukal na travel na magbibigay ng isang damukal na investor sa ating bansa at magbibigay ng napakaraming trabaho sa mga Pilipino. Hindi na po nababanggit dahil wala nga po maibigay na trabaho. Ang tinutukan, walang mga investor na malaki. Ang tinutukan, ayuda. Ayuda dahil mahirap ang mga Pilipino. Di po ba? Kaya nga ayuda, may kakabit pang korupsyon. Ayuda, may korupsyon. Hindi kaya? Napakaraming legasiya. At legasiya pa rin ng Pangulo na nagbenta ng mga asset ng gobyerno. Hindi po ba? Lahat halos ng asset, malalaki man, maliliit, ay ibinebenta na po para po pagkunan ng pera. Magamit nila. Di umano. May katotohanan po ba? Pumutok na po yan sa balita na magbebenta ang gobyerno ng mga ari-arianong asset, mga kababayan. At legasiya rin ng Pangulo ng ating airport ay naibenta na yata, mga kababayan, sa San Miguel. Hindi kaya? Legasiya po yan. Mga kababayan, napakaraming legasiya na iiwan ng Pangulo sa ating bansa. Kahirapan, at legasiya rin ng Pangulo ng ating kapulisan, ang men in uniform, ay nagkaroon po ng legasiya na sila raw po ngayon ay mga aso, bulldog, pitbull.
Legasiya po ng Pangulo yan. Na meron po tayo ngayon, kapulisan, kasundaluhan. Hindi naman po lahat. Yung mga general na nagpapakaaso, nagpapakabuldog, nagpapakapitbull sa Pangulo. Yan po, legasiya po yan ng kasundaluhan. Hindi naman lahat. Yung mga nagpapakaaso lamang. Katulad po nung napakaraming nilabag na batas. Ngayon, PNP chief pa, mga kababayan. Legasiya po yan. Napakaraming legasiya ng Pangulo. Mga kababayan, kauna-unahan, history, legasiya niya, na siya lang ang kauna-unahang Pangulo na involved na sumisinghot ng pulburon. Legasiya po yan. Di po ba? Baka marami pang naiwan, hindi nabanggit si Kamanong na mga legasiyang iiwanan ng Pangulo. Mga kabayan, pwede nyo pong i-comment ang mga legasiyang ito na hindi ko po nabanggit, mga kababayan. Di po ba? Yan po. Maraming legasiya. Yung pagiging walang utang na loob na Pangulo dahil naging Judas, traidor di umano. Legasiya po yan ng Pangulong Marcos. Yung tulungan ka maging Pangulo, samahan ka dahil hindi ka nga nananalo kahit sa Vice President. Tinalo ka pa ni Leni Robredo. Nung tulungan ka na isang Vice President, manalo ka. Ano ang ginanti mo sa Vice President? Pabagsakin. Dahil nga po sa pagiging lasing at bangag sa kapangyarihan. Yan, legasiya po niya yan. Napakaganda at napakagaling magbigay ng utang na loob. Lalong-lalo sa isang dating Pangulong Duterte na nirespeto ang kanyang magulang. Binigyan ng karangalan, ginawang hero dahil ipinalibing sa mga bayani. Di po ba? At hindi sila ginipit ng 6 na taon nung nanunungkulan yung pinatapon niya sa dahig. Legasiya po niya yan. Ganyang klase ang iniwan at iiwanan ng Pangulong Marcos sa mga Pilipino na maaalala nyo buong buhay yung kanyang panunungkulan. Maaalala po natin lahat ang ginawa niya. Mga kababayan, alalang-alala po natin. History po. Baka po isang damukal ang masasabi pa ninyo na hindi ko nasabi, mga kababayan. Hindi kaya? Yan po, mga kababayan, ang ipinagmamalaki po na legasiya na iiwanan at maaalala natin sa Pangulong Marcos, mga kababayan. May part 2 pa yan. Abangan natin yung interview kay Pangulong Marcos. May part 2 pa. Kasi ngayon, pagbabago. Maaalala mo siya. Dahil nabago nga po nung umupo siya. Nabago na. Pati makakaliwa. Kasama niya na. Di umano. Kaya nga maraming nabago. Mga kabayan, ang matutuwa lang at makakaalala sa legasiya ng Pangulo, mga durogista. Di umano. Mga gumagamit ng pulburon. Mga makakaliwang grupo, maaalala yan dahil pumapabor yata sa kanila. At pumapabor din sa mga addictus. Hindi po ba? At pumapabor sa mga magnanakaw sa pera ng gobyerno. Hindi po ba? Mga politikong korap. Hindi kaya? Yan. Maaalala nila lahat dahil sila po yung nagkamal. Di po ba? Hindi kaya? At syempre po, hindi makakalimutan ng Pangulong Marcos yung napakarami pong pakinabang yata niya at ng kanyang pamilya nung siya ay naging Pangulo, mga kababayan. Napakarami po yatang naibalik at nadagdagan ang kanyang asset, ang kanyang kayamanan. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, mga kababayan. At syempre, mga kababayan, alam naman natin, napakayaman talaga nila dahil isang damukal din po ang kanilang legasiya. Legasiya rin po kasi yun eh. Yung napakarami mong tagong yaman, hindi lang sa Pilipinas, kahit po sa buong mundo. Dahil hindi raw po bababa na meron 18 bank account yan ang pamilya nila sa buong mundo. Na napakalalaki po na asset, mga kababayan. Ginto, kayamanan, pera ay meron sila. Legasiya po nila yan. Unbelievable. Yan po mga tambay, ang iiwanan legasiya sa atin ng Pangulo na ipagmamalaki niya
sa buong mundo. Ipagmamalaki niya ang kanyang legasiya na hindi natin makakalimutan kailanman. Mga kabayan, mahigit 100 milyon na tayo sa ating bansa. Hindi natin makakalimutan ang kanyang legasiya. Lalo-lalo na mga OFW. Hindi nyo po mga kababayan, hindi nyo makakalimutan ang legasiya ng Pangulong Marcos. Lalo-lalo ang pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Alalahanin nyo po ang legasiya ng Pangulong Marcos. Alalahanin po ninyo. Thank you po sa gusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga taga-tangkilik na sumusubaybay at nakakagusto. Thank you po. At thank you rin po at shoutout sa ating mga subscribers mga kababayan. Thank you po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At maraming salamat din po sa nakakagusto po ng inyong tambayan at nagbibigay po ng biyaya sa inyong katambay manong. Maraming salamat po. Shoutout po sa mga biyayang pinagkakaloob. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wheels Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, at si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po mga kabayan sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Maingatan nawa po kayo mga kabayan sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung dalangin at dasal po, wag po natin kalimutan na isama po natin ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan. At syempre po, lalong-lalo ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. At makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Wag po natin kalimutan na sila po ay hindi natin isama o isama natin sa ating mga dasal. At syempre po, muli po, magpapaalam po muna inyong lingkod. Ingat po tayo mga kabayan. Ingat po, doble ingat po. Maraming salamat po. Bye-bye.